Samantala, update tayo sa sitwasyon sa Commonwealth Avenue kung saan nagtitipon ng mga rallyista. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, Rafi, mag-alas 9 ng umaga nang magsimulang magsidatingan ang mga makikilahok sa mga protesta laban sa pangalawang State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue malapit sa Universidad ng Pilipinas. Agaw pansin ng mga effigy ng mga militanteng grupo gaya ng dambuhalang peso coin kung saan nakalagay ang mga mukha ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at sa kabila naman ang mukha ng kanyang anak na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa sari-saring placards, posters at nilikha ng mga magpoprotesta ang kanilang mga hinaing sa gobyerno gaya ng mababang pasahod, pangamba ng korupsyon, ang impluwensya sa gobyerno ng mga makapangyarihang bansa gaya ng China at US, pati na ang mga malalaking negosyante sa bansa. Kabilang din sa mga kalahok ang mga katutubong grupo na nagsusulong na mapansin ang karapatan ng mga indigenous people at ang pagpapatuloy ng Kaliwa Dam Project. Daing din ng isang pamilya ang mga desparasidos sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno o ang mga taong misteryosong nawala at pinaniniwala ang dinukot ng mga ahente ng gobyerno. Isa na rito si Dexter Capuyan na 3 buwan nang nawawala matapos mapagbintangan ng miyembro umano ng New People's Army. Habang nagtitipon-tipon, nagbabantay din hindi kalayuan ang mga pulutong ng anti-riot personnel ng Philippine National Police. Hanggang sa mga sandaling ito, Rafi at Connie, ay wala namang anumang insidente ng karahasan o salpukan sa pagitan ng mga demonstrador at mga kapulisan ang naitatala. Patuloy na nagiging maliwalas ang panahon dito bagamat sa lagay ng kalangitan ay hindi malayo. Nasa loob ng ilang oras ay maaaring bumuhos ang malakas na ulan. Sa ngayon ay nakakaranas ng bagyang pagbagal ng traffic dito sa may panulukan ng Tandansora at Commonwealth Avenue. Dahil sa ngayon, papakita natin na Rafi at Connie, dumaraan dito yung mga nagkikilos protesta na mga tsuper at ang mga jeep at yung mga operators at drivers dahil nga tutol sila sa itong pinaplanong PUV phase out na ilang taon na rin na binabalak at gumugulong na yung implementasyon. So ang kanilang pagtigil dito sa innermost lane ng Commonwealth Avenue ay nagdudulot ngayon ng paninikip ng daloy ng traffic. At bago nito ay nagkaroon pa sila ng aberya dahil may isang babaeng humiga sa tapat ng kanilang motorcade. Kaya't napilitan itong tumigil at nag-ipon ng mga sasakyan sa likuran nito hanggang dyan sa may Commission on Human Rights area. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Araw ng SONA, unang araw din po ng tigil pasada ng grupong Manibela at mga tsuper ng jeepney na tutol sa PUV modernization. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, unang araw nga ng 3 araw na ikinasang tigil pasada ng grupong Manibela at kaninang umaga, bandang alas 6 o pasado alas 6 ng umaga ay nagkaroon ng paghihirap o nahirapan yung ilan natin mga kababayan ng commuter na makahanap ng masasakyan tulad na lamang dito sa may Muñoz na nagulat sila na wala na yung dati nilang wala ng mga jeep yung sa sinasakyan nilang dating terminal. Kaya yung iba ay sumakay na lamang sa mga motorcycle taxi. Ayon sa mga driver na nakausap natin ay hindi sila pinabiyahe ng kanilang mga operator. May ilan naman na yung biyaheng papuntang Pantrangco na pumasada dahil na-consolidate na raw sila at hindi nakansali sa tigil pasada. Gayunpaman, ayon sa driver na nakausap natin, kahit na-consolidate na sila, siya ay hindi siya sang-ayon pa rin sa pagpapalit ng mga unit ng mga jeep at pagsali sa kooperatiba at korporasyon. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang grupong Manibela. Nagsimula ito or sila sa University of the Philippines at kadadaan-daan nga lamang nila dito sa may Commonwealth Avenue. Ang plano ng grupo ay pumunta pa sa Tandansora. Ito ay bilang pagkondena at pagkontra doon sa PUV modernization program katulad ng pagbubuo ng korporasyon. Ang nangyayari raw kasi may mga nakukonsolidate at nakukuhanan ng prangkisa ng hindi nila alam. Tutol din
sila sa phase-out o pagpapalit ng unit. Dagdag pa ni Manibela President Mar Valbuena, makikinig sila mamaya sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos at depende sa sasabihin ng Pangulo kung meron man, kung isasagad nila ng 3 araw ang kanilang tigil pasada na 3 araw nilang inanunsyo. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista naman, hindi naging matagumpay sa kanilang pagtataya ang tigil pasada. Hindi naman daw nito tuluyang naparalisa ang pampublikong transportasyon. Pinabulaanan din ng kalihim ang biglaang pag-phase out ng mga lumang jeepney. Dagdag pa ng kalihim, Connie, ay yung yung akusasyon ng grupo na nauunang magkaroon ng prangkisa o ruta yung mga politiko o kaya naman ay mga korporasyon ay hindi naman daw dapat nangyayari yan dahil yan naman daw ay may sinasala ng LTFRB. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Handa na rin pong magdaos ng programa bilang suporta kay Pangulong Marcos ang iba't ibang grupo. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Connie, para maiwasan daw yung pagsisikip ng daloy ng trapiko malapit dun sa mismong Batasan Complex. Gayun din daw para mas mapabilis at maging mas epektibo yung flow naman at logistics ng mga uniform personnel ay dito na lamang makalampas sa harapan ng Sandigan Bayan. Sa kahabaan pa rin ng Commonwealth Avenue, pinayagang magtayo ng entablado ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad noong isang taon na malapit sa main gate ng Batasang Pambansa sila nakapwesto. Alas 12 ngayong tanghali nakatakdang magsimula itong programa ng grupo at ilang mga kilalang personalidad mula sa entertainment industry ang inaasahang magtatanghal. Samantala malapit sa stage ng pro-Marcos rallyists tulad sa iba't ibang lokasyon ng kahabaan ng Commonwealth Avenue ay bantay sarado rin ang mga tauhan ng PNP at MMDA. Halos kalahati ng kalsada ang nasasakop ng entablado. Pero dahil maliit pa lang naman yung volume ng mga sasakyan sa mga sandaling ito ay hindi naman problema ang daloy ng trapiko. Inaasahan naman na anong oras ngayon ay iikutin ng liderato ng Philippine National Police ang lugar para inspeksyonin ang deployment katulad sa lokasyon ng mga protesters kontra naman sa pamahalaan. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na paiiralin ng pulisya ang maximum tolerance ngayong araw ng SONA. At sa mga sandalang ito ay nagsisimula na nga itong concert ng pinangungunahan ng mga musikero at yung kanilang mga taga-suporta o mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagsimula na rin mag-assemble dito makalampas sa Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue. Connie? Maraming salamat, Cedric Castillo. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.